Magandang gabi, Batangas. Ako si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Humigit kumulang sa 400 job seekers ang dumagsa sa sinagawang job fair ng pamahalang lungsod sa Batangas City Sports Coliseum noong January 19. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Ito ay ang handog ni Mayor Trabajo para sa mga taga-lungsod ng Batangas Job Fair na pinangasiwaan ng mga kawani ng Public Employment Service Office. Ayon kay PESO Manager Noel Silang, layunin ng naturang gawain na mabigyan ng magandang oportunidad ang mga mamamayan ng lungsod at hindi na nila kailangan pang lumuwas ng Maynila upang mag-apply ng trabaho. May 30 local companies ang lumahok dito at 2,505 job vacancies ang available sa mga aplikante. May 29 na individual ang na-hired on the spot sa nasabing job fair. Nagsilbing one-stop shop din ito sa paglahok ng mga kinatuwa ng Department of Labor and Employment, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Hinikayat din sila ang mga participants na palagi ang bisitahin ng kanilang Facebook page para sa mga job hirings. Ang nasabing gawain ay bahagi pa rin ng Batangas City Fiesta Celebration 2024 na may temang Sulong Masiglang Lungsod ng Batangas at una sa 4 na job fairs na isinasagawa ng PESO bawat taon. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Gerson Sanchez, Rona Andaya Contreras, reporting. Nagdaos ng Nutrition Planning Workshop ang Nutrition Division ng City Health Office sa mga opisyales ng barangay ng Tingay Taas noong January 19. Narito ang report ni Lisa Perez de los Reyes. Layunin nito na masiguro na patuloy na naipatupad sa naturang lugar ang mga programang pangkalusugan ng pamahalang lungsod na makakatulong upang higit na mapababa ang kaso ng malnutrisyon ng mga sanggol at mga bata dito. Dinaluhan din ito ng mga barangay nutrition scholars at barangay health workers. Ayon kay Pangulong Michael Untiveros, sa pamamagitan ng nabanggit na gawain, mas mapapalawak ang kaalaman ng mga magulang hinggil sa tamang pangangalaga sa kalusugan ng kanilang mga anak. Malaki po may tutulong ito sa aming barangay para madagdagan pa yung aming kaalaman para sa wastong nutrisyon at saka sa pag-aalaga namin doon sa mga adult, yung mga diabetic, mga high blood, saka yung mga senior citizen namin para madagdagan pa yung aming kaalaman para maipatupad yung mga programa ng city para sa barangay. Ayon naman kay Nutrition Action Officer Eva Mercado, mahalagang nasabing workshop dahil ipinaliliwanag dito ang mga nutrition services na maaaring ma-avail ng mga residente ng bawat barangay. Kasama si Ivan Barsa, Liza Perez de los Reyes, reporting para sa Palakat Weekend News. Tumanggap ng libreng flu vaccine ang mga magtitinda sa luma at bagong palengke kamakailan. Ito ay proyekto ni Mayor Beverly D. Macuja upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga market vendors, lalo tigit yung mga senior citizens. Ang pagbabakuna ay sinimula noong January 17 hanggang 19, kung saan 900 vaccines ang inilaan para sa kanila. Lubos ang pasasalamat ng mga market vendors sa pagbibigay prioridad ni Mayor D. Macuja sa kanilang kapakanan. Ang pagbabakuna ay pinangasiwaan ng mga tauhan ng City Health Office. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe
mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuja at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Naipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palacat, Batangas City FB page. Maraming salamat po. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja ang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyales ng Association of Barangay Disaster Risk Reduction Management Office noong January 15. Ang samahan ay pinamumunuan ng Pangulo nito na si Randy Bagsit ng Barangay Sorosoro, Ilaya. Ang ABDRRMO ng bawat barangay ang responsable sa pagtataguyod ng kaligtasan at pagsisiguro ng kahandaan ng kanilang lugar sa pagharap sa anumang sakuna o kalamidad. Katuwang din nila ang pamahalang lungsod sa pagtataas ng antas ng kamalayan upang maibsan ang panganib na maaaring maranasan ng mga mamamayan. Ipatutupad na sa lungsod ang Ordinance No. 22-36 Series of 2023 o ang Ordinance Institutionalizing the Programs, Services, Privileges, and Benefits for Solo Parents and Their Children on the Expanded Solo Parent Welfare Ordinance of Batangas City. Narito ang report ni Rona Endaya Contreras. Ang Expanded Solo Parent Welfare Ordinance of Batangas City ay akda ni Councilor Ched Atienza na naglalayong mabigyan ng komprehensibong serbisyo at pribilehiyo ang mga single parents sa lungsod. Hangad din ito na mapangalagaan ang kanilang mga karapatan at matulungan sila sa pagtataguyod ng kanilang mga anak. Ang solo parent ay iyong mga magulang na may sole parental care at support sa mga bata. Kabilang dito ang mga byudo o byuda, napawalang bisa o analdang kasal at inabandona ng asawa o kinakasama, biktima ng rape, asawa na nakakulong o nahatulang mabilanggo at hindi sapat ang mental na kapasidad. Itinuturing ding solo parent ang asawa ng overseas Filipino worker na nasa low o semi-skilled worker category at wala sa bansa sa loob ng 1 taon. Gayon din ang mga unmarried mother at father, sino mang miyembro ng pamilya na tumatayong legal guardian at siyang nangangalaga sa mga bata at umaaktong magulang dahil sa pagkamatay, pagkawala, pag-abandona ng mga tunay na magulang. Ang isang solo parent ay kailangan magpatala sa barangay at sasailalim sa assessment upang malaman kung kwalipikado sa mga benepisyo. Ang aplikante ay kailangang residente ng lungsod at kumikita ng mas mababa sa poverty threshold na itinatakda ng National Economic Development Authority o NEDA. Prioridad sila sa scholarship programs, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance at training programs. Ang mga solo parent naman na kumikita ng mas mataas sa itinakdang poverty threshold ng NEDA ay makakakuha lamang ng limitadong benepisyo tulad ng flexible work schedule at leave privileges na 7 araw sa 1 taon bukod pa sa leave benefits ng isang regular na empleyado. Isinasaad din sa naturang ordinansa na makakatanggap ng financial assistance na 2,000 pesos ang mga mauulila ng isang solo parent. Kailangan kumuha ng solo parent ID upang makinabang sa mga nabanggit na pribilehiyo. Ang sino mang lalabag sa naturang ordinansa at mapapatunayang nagpalsipika ng mga dokumento upang makakuha ng benepisyo ay papatawan ng kaukulang parusa. Magtatalaga ng solo parent test ang pamahalaang lungsod na pangangasiwaan ng City Social Welfare and Development Office. Para sa Palacat Wingan News, Rona Endaya Contreras reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palacat Weekend News. Ako si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.